Ganito kalaki. Kasi yung iba, sanay sila yung suman sa lihiya, yung takip-takip, di ba? Yung dalawa-dalawahan. Hindi ganun itong akin eh. Umpisa na tayo. Ako si Zenaida Singson Alex. Yung gagawin kong suman, hindi naman ito mahirap gawin, madali. 3 ingredients lang para sa suman sa lihiya. 1 kilo malagkit, tapos 1/2 teaspoon ng asin, at saka 1.5 tablespoon ng lye water. Sa Pilipinas, lihiya yan. Nakakabili yan sa palengke kahit ano. Ngayon, ang measurement ko lang dito, kalahating kutsarita ng asin. Tapos, 1.5 tablespoon ng lye water. Kasi, hindi rin ito pwedeng maraming kang ilagay masyado dahil hindi din good for the health. Pakunat lang sa suman. Tapos, lalagyan ko lang siya ng tubig kasi kailangan ito parang i-half cook mo bago mo siya balutin. So, basta hanggang sa line lang ng malagkit, kailangan lang lubog siya sa tubig para hindi siya masyadong luto pagka, tawag ko doon, sinasangag. Okay? Pagka ganyan na, isasalang mo na dito sa ano. Initin ko lang muna pagkatapos lagay ko na sa medium. Mabilis lang ito maluto pero kailangan halo kasi baka dumikit sa ilalim. Pakita ko pala yung bigas. Itong ganitong kasi, lagkit. Magandang klase. Kasi sa Pilipinas, minsan adulterated eh, parang may halong bigas. Dito, nakakabili ka talaga ng ano, talagang puro. Ang resulta niya, pag naluto na, maganda ang lagkit. Gagawa naman tayo ng sauce, coconut sauce. Dito sa sauce, simpleng-simple lang. Ito lang, coconut cream, at saka, sinukat ko na ito, 2.5 cups ng brown sugar. Actually, pwede naman siyang lutuin ng sabay kasi habang nag-iintay ka doon, pakukuluin mo ito. Ito kasi, hindi ito delikado. Tulo ng tulo lang ito hanggang lumapot. Wala akong ginagamit na mga preservative, kaya talagang ano to, organic. Every now and then, kailangan haluin mo ito kasi baka mamaya dumikit ang ilalim. Alam mo, ang mother ko, mahilig magluto, yung mag-bake, magluto. Nung, siyempre, old age, nandito lang kami sa bahay. Para to keep her busy, nagluluto kami. Kami rin nahilig kumain. Kami, mga anak, mga apo niya, mga kapatid ko, mga pamangkin. So, siyempre, isang luto, marami. Kailangan maraming kakain para mauubos. Sa kanya ako natutunan, tsaka marami siyang recipe. Mahilig siya mag-ipon-ipon ng mga recipe. Pagka try ng something baka ano, na-perfect mo yung mga ingredients, may babawasin kang ganito, may dadagdag kang ganito. Itong mga measurement na ito, mga subok na to. Talagang pwede mong pangnegosyo kung masipag-sipag ka. Pwede rin naman pangkain bahay kung talagang marami kayo. Yan na, 2 ingredients lang itong sauce. O, sasalang na natin para sabay silang maluluto. Medium heat lang ito kasi kumukulo, baka mag-o-overflow kung malakas masyado ang apoy. Itong suman, pwede siya maski 1 buwan na sa refrigerator o more. Basta bago ka kakain, pwede mo lang initin sa microwave. Pero yung mga suki ko, karamihan gusto nila palagi bagong luto. So, nagluluto ako pag may order, wala akong ready stock na sasabihin mo anytime tatawag ka meron. Eh, yung anak ko masipag yan. Ma, sumali tayo dun sa ano, kain tayo para hindi naluluma yung, ibig sabihin, kung gusto namin kumain, laging bago kasi nauubos siya. At dumating naman yung time na kulang na yung ginagawa ko. So, kailangan ako halos everyday na gagawa. Lalo na kung may season, Pasko, Easter,
Piyesta ng patay, gano'n. May mga occasion na may mga party, mga tao. So, parang nga review ng mga suki ko naman, puro naman, ito daw ang best nilang nabili ng suman. Kasi meron naman ibang suman, iba-iba namang klase. Well, at least at suman sa Lihiya, masasabi kong na perfect ko na to. Ako from, Tacloban. Mga waray kami. So, itong suman latik ang tawag namin dito actually. Mahilig kami talaga kumain ito. So, dito lang sa Canada kasi naging immigrant lang ako dito noong 2013 eh. Hindi pa ako masyadong matagal eh. Yun nga, yung nag-pass away ang mother ko, wala na akong magawa. So, naisip ko, niluluto-luto ko para ito naman ang hilig ko. Ayan, malapit na siya kasi natutuyo na. Madadry na siya. Ano ko lang kasi yung ilalim, pag dumikit, hindi mo na siya maibabalot sa suman. Yan, consistency niya. Wala nang tubig. Medyo basa ng konti, pero hindi tuyo. Ito namang sauce, kailangan ito, ganyan lang, kulo lang, hanggang sa lumapot siya. Ayan, kumukulo na siya ng husto. Kasi ito, coconut cream, medyo mas mabilis ito mas mabilis lumapot kaysa sa coconut milk. Yung coconut milk kasi malabnaw. Yan, magbalot tayo para makita nila kung paano ang style ko sa pagbabalot. Nag-ready din ako ng dahon na pambalot kasi yung dahon dito na nabibili mo sa abroad, frozen. So, kailangan di-defrost mo at hindi mo naman pwedeng dyan sa apoy para palambutin kasi mga yelo. Ang ginagawa ko para mas madali, nagbo-boil akong tubig, tapos pinuputol ko na siya ganitong mga size para pantagpi ko yan. Pag isang suman, isang ganon, madali na siyang balutin. So, kahit gagawa ko ng marami, hindi ako masyado matagal gumawa kasi naka-ready na. So, naka-ready na yung mga dahon ko. Sa Pilipinas, pag gawa ng dahon presko, mo lang din sa apoy para parang malinis. Sa kakuan, lumalambot yung dahon. Pwede siyang tiklop-tiklopin, hindi siya nababali. Ang balot ko dyan, gusto ko pare-pareho, sinusukat ko isa-isa yan. Bawat isang suman, 1/3 cup ang ginagawa ko. Minsan, mukhang malaki yung suman kasi yung dahon malaki. Pero kung minsan, maliit naman kasi yung dahon, walang yung malipis. Pero, pare-pareho lang laman yan lahat. Pare-pareho ang sukat ko, 1/3 cup lahat yan. Ganito lang ako magbalot. Kasi minsan mga punit-punit yan. So, parang dinadayagonal ko ng kaunti. Para naaano yung mga punit ng dahon. Minsan napupunit. Kailangan siksikin mo siya para dikit-dikit siya sa loob. Isang suman na yan. Kung minsan tinatalian ko pa yan para matibay yung suman sa loob. Ayan. Kasi maganda tingnan pagka nilagay mo sa steamer, di ba? Nakaayos siya dun sa loob. I-steam ko pa yan. Ang steaming ko maabot minsan ng at least 1 hour or more. Hindi ko pwedeng i-steam yan ng below 1 hour kasi hindi masyado naluluto yung malagkit. Para yung consistency niya pagka naluto, parang akunat. At saka lutong-luto yung minsan di mo na nga makita yung grains ng bigas. Yan. Gawa na sa suman. So, papakita na natin yung
finished product natin. Ito, in-steam ko ito kagabi para meron tayong luto na. Talaga, ang masasabi ko lang, iba talaga ang texture ng suman ko. Siguro, ang iniisip ko lang, sikreto ko dito is yung cooking time ko matagal. Ayan. Hindi na pang restaurant ang presentation. Sa bahay naman tayo. Ito may sauce. Meron akong ginagawang suman, yung regular suman. Walang sauce yun. Matamis lang siya. Ay, ibig sabihin, may kasama na siya sugar pagluto. Pwede mo pang sausaw sa asukal kung gusto mong kumain ng may dagdag. Pero dagdag tamis na yun. Iba naman suki ko, gusto nila, pag bili nila ng regular suman, bibili rin sila ng sauce kasi mas grabe na ang tamis, no?